Imbes na makatulong kontra baha, pinalalala pa raw ng flood mitigation project ang baha sa Barangay Mohon sa Arevalo District sa Iloilo City. Nangangamba rin daw ang ilang residente sa mga nakitang bitak sa estruktura. Live mula sa Iloilo City, may unang balita si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Kim? Maris, January 2025 nang sinimulang itayo ang flood mitigation structure sa Barangay Mohon, Arevalo, Iloilo City. Mahigit isang taon na nakalipas, nakitaan ng malalaking bitak ang proyekto, bagay na ikinababahala ng ilang residente. Nitong Pebrero 9 raw umaga, nakitaan ng ilang residente ng mga bitak ang plant boxes at baluster ng flood mitigation structure sa Barangay Mohon, Arevalo. Sa gitna ng kalsada, makikita ang malalaking bitak gayon din sa haligi ng estruktura. Base sa obserbasyon ng ilang mga residente, mas lumala pa raw ang baha simula nang itinayo ito. Hindi mayo ila pag-ubra kaya nga bago pala ni gani, may mga litik-litik na. May ilang residente rin na nag-report mismo sa punong barangay. Ilan lang sa kanilang isunumbong ay ang pagbutol raw ng kontraktor ng sheet piles sa 4 na piraso. Siguro, natamaan ka nabaw sa paglubong, tungod man sa kabaskugon sang karen sang tubig, tama ti apat ang dalom, kag siguro mo tondo nagbigay. May nagpapatuloy na dredging operation ang DPWH sa lugar, ngunit ayon sa punong barangay, wala itong kinalaman sa nakitang mga bitak. Hindi pa raw matukoy ng barangay kung kumpleto na ba ang proyekto. Ang kontraktor ng proyekto ay St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation, isa sa construction firms na pagmamayari ng pamilya Diskaya na natanggalan ng lisensya noong September 2025. Base kung nakasamboy ko to kag matumba blatanan ho, delikado gid kayo Kinanglan ma-aksyonan da yun Maris, sinubukan ng news team na makuhanan ng pahayag ang DPWH Iloilo City District Engineering Office pero hindi sila nag-paunlak ng interview habang iniimbestigahan ang mga nakitang bitak sa flood mitigation structure sa Barangay Mohon, Arevalo. Susubukan naman namin kunan ng pahayag ang St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation. Maris? Maraming salamat, Kim Salinas ng GMA Regional TV. Inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagsusulong sa 21 priority bills sa pulong ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Kabilang dyan ang panukalang batas kontra political dynasty, reforma sa party list system, anti-fake news and disinformation at pagbuo ng Independent People's Commission Act. Kasama rin ang panukalang pagbabago sa rice tarification law at pagbuo ng Department of Water Resources. Kapag nais sa batas, naniniwala ang palasyo na makatutulong ang mga ito na may angat ang pamumuhay ng taong bayan. Kinwestiyon ni Davao City Representative Paulo Duterte ang timing ng paghahain ng mga impeachment complaint laban sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Tila paglilihis daw ito mula sa issue ng flood control projects. Ang 3 reklamo laban sa bise ay nasa tanggapan na ng House Speaker at tinaasang may sasalang na sa order of business sa plenaryo. May unang balita si Chino Gaston. Ngayong nakahain na sa Kamara ang 3 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at naitransmit na rin sa tanggapan ni House Speaker Bogie D, inaasahang maisasalang na ito sa order of business sa plenaryo. The moment it is done, yung referral to the Justice Committee after matalakay sa Rules Committee, then pwede na i-refer sa Justice Committee. At pag mangyari yan, considered na nga, deemed initiated na yan for purposes of the 1-year bar rule. Pero sa gitna ng usaping impeachment laban sa Vice Presidente, may pahiwatig ang kanyang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na tila panlilihis daw ito ng issue. Tanong ng kongresista, nakalimutan na raw ba ang trilyong pisong anomalya sa flood control o sadyang pinalilimot ang issue? Noong una raw may mga investigasyon ng ICI pati ang Senate Blue Ribbon Committee pero bigla na lang daw nawala na parang bula.
sa halip nagkaroon ng tinawag niyang carefully timed impeachment spectacle at sagutan ng Senado at ng Chinese Embassy kaugnay sa West Philippine Sea. At bigla daw lumabas ang isang dating House Speaker sa saktong oras na may inihaing impeachment complaint sa Kamara. Halata daw na ito ay panlilihis. Si Vice President Duterte naman tinanong kung sa tingin niya ay may kinalaman ng impeachment laban sa kanya sa umugong na term sharing umano sa Senate presidency sa pagitan ng kasalukuyang Senate President Tito Soto at ang balak daw nilang iluklok sa hinaharap na si Senador Loren Legarda. Nabuo ito ngayong posibleng umabot sa paglilitis sa Senado ang impeachment complaint ni Duterte. Nilinaw ng bise na wala siyang kinalaman dito. Mula naman akong nakakausap na senador sa term sharing. In fact, hindi ko na nga kinakausap yung mga senators. Kasi napapansin ko kapag merong kumakausap sa akin or tumutulong sa akin or kahit man lang nangangamusta sa akin ay binabanatan ng administrasyon. Pinafailan ng kaso, tinitreten, hinaharas. So ang nangyayari sa akin ngayon ay hindi ako makikipag-usap sa mga tao para na lang maiwas sila sa init ng ulo ng administrasyon. Ganun din sa mga senators. Ito ang unang balita. Chino Gaston para sa GMA Integrated News. Ang impeachment complaints naman laban kay Pangulong Bongbong Marcos tuluyan ng ibinasura ng Kamara. Ayon kay Representative Jervil Luistro na chairperson ng Committee on Justice, sa January 27, 2027 na ulit pwedeng maghain ng impeachment complaint laban sa Pangulo alinsunod sa one-year bar rule. May unang balita si Mark Salazar. The impeachment complaints filed against the President, Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. are hereby dismissed. 284 na botong yes ang nakuha kaya inaprubahan ng plenaryo ng Kamara ang resolusyong nagpapatibay sa Committee Report 111 ng House Committee on Justice na nagbabasura sa dalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa pagsusuri ng Committee on Justice, sufficient and form ang parehong reklamo pero bagsak pagdating sa sufficiency in substance. Sufficiency in substance is not measured by the volume of bare allegations and annexes that are unsubstantiated by personal knowledge and authentic records. Madam Speaker, sa pagtukoy kung may sapat na substance, laging kinikilala ng Committee on Justice ang sound discretion ng bawat miyembro rooted in their individual appreciation of facts. In these two complaints, malinaw po ang naging desisyon ng Committee on Justice. The substance is insufficient. 8 ang bumoto ng no at 4 ang nag-abstain. And then came the allegations made by former Congressman Zaldico. Even if his statements were not under oath, they were serious enough to damage public trust. They were serious enough to raise new questions. Hindi mabubura ang nangyaring pagboto ng Kamara ang mga pagdududa. Lalo lang nitong paparamihin ang mga tanong. It does not protect credibility. It weakens it. It does not clear the President's name. Walang closure. It ensures that the questions will haunt him for the rest of his term. Sa isang pahayag, sinabi ng nagpakilalang Duterte bloc sa Kamara na hindi sila bumoto kaugnay sa mga impeachment complaint laban sa Pangulo. Anila, tumanggi silang maging props sa produksyon na nagpapanggap umanong naghahanap ng hustisya habang hindi naman daw napapanagot ang mga dapat mapanagot. Sa mensaheng ipinadala sa GMA Integrated News, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nasiyahan ng Pangulo sa naging pasya ng Kamara. Alinsunod sa one-year bar rule sa saligang batas, sa January 27, 2027 na muli pwedeng maghain ng panibagong impeachment complaint laban sa Pangulo. Gumulong ang isang taong ban nang mai-refer sa Justice Committee ang mga impeachment complaint na nangyari noong January 26, 2026. Ito ang unang balita. Mark Salazar para sa GMA Integrated News.
Pumalag si Senate President Tito Soto sa mga pahayag ng China na isang political stunt ang Senate resolution na kumukondena sa mga pahayag ng mga opisyal ng China laban sa Pilipinas. Tila gusto raw ng Chinese Embassy na manahimik ang mga senador. Sa gitna naman ng palitan ng mabibigat na salita, panawagan ni Chinese Ambassador Jing Quan, mag-usap ang Pilipinas sa China para maayos na ang issue. May unang balita si JP Soriano. Tinawag na political stunt ng tagapagsalita ng Chinese Embassy na si Xi Jinping ang Senate resolution na kumukondena sa mga pahayag ng mga opisyal ng Chinese Embassy laban sa mga opisyal at institusyon ng Pilipinas. Aniya, kahit gaano raw karaming resolusyon ang ipasa ng mga mambabatas sa Pilipinas, hindi raw nito mapapahina ang kanilang paninindigan na labanan ang mga umano'y malisyosong kilos laban sa China. Para lang din daw sa political na interes ang mga ginagawa ng mga mambabatas na aniyay kaunti ang nalalaman ukol sa diplomasya. Sa pagtitipon ng Chinese New Year reception kagabi, sinabi ni Chinese Ambassador to the Philippines Qing Chuan na dapat upuan at pag-usapan ng China at Pilipinas ang mga aniyay hindi pagkakaunawaan. Hindi raw nila hahayaang pahinain ng bangayan ng mga opisyal ng Pilipinas at China ang bilateral relationship ng dalawang bansa. Let's sit down, let's talk, let's find ways to manage differences. Gayunman, hindi raw mag-aatubili ang China na pumalag sa anyay nagpapakalat ng mga maling impormasyon kaugnay sa China. So as we advance China-Philippines cooperation, sometimes we also hear some noise from time to time. It seems that they want to spread false narratives, smear China, and stoke confrontation. It is the mission of our embassy to firmly, loudly, clearly say no to those people. Matatandaang kinondena at ipinurotesta ng Chinese Embassy ang mga naging pahayag ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Iginiit ni Tariela, pagtatanggol lang yon sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinuportahan ng ilang senador si Tariela at naghain ng resolusyon na inadapt sa plenaryo sa Senado. Sabi ni Senate President Tito Soto, tila gusto raw silang patahimikin ng tagapagsalita ng Chinese Embassy. Inakusahan daw ni Xi ng paninindak ang mga senador habang patuloy raw ang mga walang galang na pahayag ni Xi sa mga mambabatas. Anya, respect begets respect. Sa gitna ng issue, umaasa raw ang ambassador ng China sa Pilipinas, uusad na ang pag-uusap sa Code of Conduct o COC na mahigit isang dekada ng pilit binubuo. So this year, the Philippines serves as ASEAN's chair. So both China and the Philippines, we all hope that we can speed up consultations on what we call COC, Code of Conduct in the South China Sea. So reaching that agreement would lay a solid foundation for managing maritime differences. Ang COC ay ang binabalangkas na kasunduan sa pagitan ng China at Pilipinas, pati na rin ang ilang bansa sa ASEAN na may inaangking bahagi sa South China Sea. Inaangkin ng China ang halos buong South China Sea na bahagi raw ng kanilang 9 o 10-dash line historical map. Ibinasura ng 2016 Arbitral Award ang pag-aangking ito ng China at kinatigan ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Dumalo sa pagtitipon si First Lady Liza Araneta Marcos, ilang ambassadors ng mga kaalyadong bansa ng Pilipinas, gaya ni Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya. Ito ang unang balita, JP Soriano, para sa GMA Integrated News. Pinagwawala ng China, 16 na lokal na opisyal ng Kalayaan Palawan na makapasok sa kanilang bansa, baging sa Hong Kong at Macau. Ayon sa Chinese Embassy, dahil ito sa resolusyon ng munisipalidad noong 2023 at ngayon ay 2026 para ideklarang persona non grata ang mga ambasador ng China. Nakabatay raw ito sa Anilay Principle of Reciprocity. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang 16 na opisyal. Nitong Enero, nang ideklara ng Kalayaan LGU na persona non grata si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan, dahil sa anay paglabag sa diplomatic protocol at hindi pagrespeto sa mga opisyal ng bansa. Ang resolusyon noong 2023 kaugnay sa pagdepensa ni nooy Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Zilian, sa pangaras ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas
sa West Philippine Sea. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.